Sa pangalawang pagkakataon ay binalikan namin ang pamilya na nakatira sa ilalim ng tulay dito sa Nagcarlan, Laguna. Ngunit sa pagbalik namin, Yung nakatira dun sa ilalim ng tulay? ay wala na sila dito. Opo, yung hindi niyo po napansin sila kung ngayong araw? Ang malaking tanong sa aming kaisipan, saan kaya sila pumunta? Sila kaya ay bumalik na sa lugar nila sa Masbate o kaya naman ay pinili na lang ditong umalis at pumunta sa ibang lugar? Wala na kasi dun eh. So guys, kamusta po lahat? And syempre, ay babatiin natin ng maligayang kaarawan lahat ng may birthday po ngayon, maging ang OFW natin mga kababayan, supporters, at maging ang nasa Pilipinas. Happy birthday po sa inyo. Sana mag-enjoy po kayo. At ngayong araw, eto paulan na. Alas 4 ng hapon. Papunta tayo ngayon dito sa Nagcarlan kasi bibisitahin natin yung napunta natin noong nakaraan. Although hindi naman nag-viral, walang problema. Basta't ang mahalaga ay malaman natin kung ano yung may tutulong pa natin sa pamilya nila. Kasi hindi naman tayo nga ganun na porque hindi nag-viral ay wala na. So, pupuntahan natin ngayon. And then po, kasi nung last time, nakipag-usap po kami sa magulang nung asawa yata po yun nung babae ni Ate Maylin. So, sabi po namin, sabi nila, sila daw po ay maghahanap ng apartment. Hindi, sabi ko sige, kung sila po yung maghanap, sige. Basta i-message po nila kami para kung may makuha that time, agad-agad naman eh magpapadala kami. Kasi hindi naman namin po alam kung magkano ang renta, wala kami idea. So paano po kami mag-aabot. Kaya sabi ko, magsabi sila sa akin agad. Mag-message agad. And then, dumaan po ang magdamag, wala kaming na-receive na message. So sabi ko, it's either walang nahanap o baka ayaw nilang umalis doon sa ganung sitwasyon. Kaya po ngayon, bibisitahin natin sila kasi nakatanggap po ako ng message galing po sa kanyang mga kamag-anak. So tara, babalik tayo doon. Kahit na yan, pakita mo yung panahon ngayon. Inaabot na kami talaga ng ulan, umuulan ngayon. Pero yun, okay lang yan. Malaman natin kung saan sila tumuloy, kung umalis ba sila sa tulay na yon o mas pinili nila mag-stay doon. Basta tayo, nag-offer po tayo na maghanap sila ng apartment at tayo anytime naman ay bibigay tayo ng pambayad nila, wala namang problema yun. Basta lang makalipat sila at yung mga bata ay kawawa. So wala kaming natanggap, magdamag. Hanggang kinabukasan pa, wala pa rin. Tingnan po natin kung anong masasabi nila. Tara, biyahe muna tayo. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Dito na tayo sa sa area. Di lang namin sigurado kung nandito pa sila. Kasi wala yung nakausap namin noong nakaraan. Pero sana nandito. Nandyan? Walang tao? May aso ah. Pero nandiyan pa yung mga gamit nila? Nandiyan pa yung gamit? Wala na? Wala nang gamit? Babayin ko. Baba. Ha? Baba tayo guys. Tingnan natin kung dito pa yung gamit nila. Diyan pa. Diyan pa nga yung kasar nila oh. Diyan pa ang gamit guys. Pero parang wala na ang damit nila. Parang wala na mga gamit umalis sila dito. Wala na mga gamit guys oh. Aso lang nandito, ayan oh.
Pagtanong-tanong natin kung nasa. Pero nandito yung mga ano, oh. Yung mga babaeng pa sila dito, oh. Kakawak mga nandito pa yung mga damit na labahan. Pero dito, di ko alam kung may mga gamit pa sila. Kagating kaya ako nitong aso na to. Ang tapang po eh. Ha? Ang tapang Hindi, po. natahol lang yan. Namutakot nga eh. Saan na kaya sila nagpunta? Baka pwede natin pagtanong. Sa taas, may taas sa taas. Pero ang pinagtataka ko, ba't nandiyan yung thermos? Ay, takore. May takore. May mga ibang gamit pa po sila doon, higaan, gano'n po. Pero walang damit. Hindi ko po alam. Ha? Meron pa nga po mga lutuan. Tara, magtanong tayo. Magtanong tayo sa taas. Baka mamaya may mawala pa dyan pagbintangan tayo. O kaya puntahan natin yung papa nila doon sa resort na pinagtatrabahuhan para makapagtanong-tanong tayo. Sa resort? Dito, walang tao dito? Tingin tayong tao dito. Na pwede natin makausap. Yung mga bahay naman dito eh. Baka pwede tayo magtanong-tanong kung saan sila pumunta. Ayun, may tao. Tanong tayo. Ay, hindi ko alam. Yung nakatira dun sa ilalim ng tulay? Hindi ko alam ay. Wala na po kasi dun ay. Hindi ko alam kung sa ito ay bihira din ang bumarito. Sige po. Walang masyadong tao dito. Wala kasi masyadong tahanan dito. Ano to, barangay? Multipurpose po. Construction of multipurpose building. So dito tayo guys sa ano, ito oh. Barangay Yambo Lake. Dito tayo sa Yambo Lake. So dito yung ano, dito yung tulay na kung saan sila nakatira nung una nating matagpuan. Pero ang problema, wala ngayon. Saan kaya sila pumunta? Ito may maliit na bahayan. Ha? Barracks. So wala tayong choice. Ang gawin natin, ay baka pinalaya sila. Kasi di ba sabi nung babae, pag nalaman daw siguro ng boss nila diyan, baka paalisin sila diyan. So malalaman natin yan doon sa tatay nila. Tara, sadyain na lang natin doon. Tara. Ay, tara guys. Punta natin doon sa resort. Ay, magandang hapon po. Kuya, kilala niyo po si Tata Kano? Tata Kano ba yun? Yung pong ang anak niya ay nakatira doon sa may lalim ng tulay? Hindi po familiar. Opo, yung hindi niyo po napansin sila kung ngayong araw? Wala na kasi doon eh. Opo. May mga nagtatrabaho doon ah. Oo nga po, pero walang tao eh. Hindi, wala pong nagtatrabaho ngayon doon. Wala po. Baka umalis na yung mga yun. Kasi yung damit, wala na doon damit. Pero nandun pa yung mga higaan. So, tara, i-confirm natin ng para sigurado tayo. Diretso tayo sa papa niya. Nagtanong lang ako dito kasi malapit pa to sa kanila eh. Baka may alam. So, tara, dito na tayo sa resort. Ito yung pinagtatrabaho ng papa niya. Yan yung resort niya. Yambo Lake. So, sana nandito si tatay para malaman natin kung anong nangyari. Ayun yata siya eh. Si tatay ba yun? Siya ba yun? Hindi ko din po tanda eh. Pero naka Honda Beat po.
Anong pangalan nun? Tao po. Ah, siya nga. Ah, tara, pasok tayo. Ito yung papa niya na nagtatrabaho dito. Kaya magandang hapon po. Pag na po, doon na lang sa may parkingan. Ako. Kuya, nasan po ngayon sila Mayling? Ay, nandito po. Dito ko po pinapunta nung isang gabi kasi malakas ang ulan. Ay, nandito po sila ngayon? Sabi, baling dalawang gabi niya sa nandito. Ay, bakit hindi po sila naghanap ng apartment? Ay, kasi po parang biglaan po. Gabi mo amin pinasundo ko doon sa akin. Ah, kaya hindi na sila nakahanap ng apartment, pinasundo mo na. Yan. Nandito pala sila. Kamusta Ate Maylin? Nagpunta ako doon sa inyo kaya pala wala ng tao. Naglipat na pala kayo. Andiyan mga anak mo? Dito kayo muna na pansamantalan tulog. At nang makita nga namin na nandito na pala sila, ay bigla akong nakaramdam ng konting saya sa aking dibdib. Dahil nga alam ko na dito, kahit papaano ay magiging komportable sila. Hindi kagaya sa kung saan natin sila natagpuan sa ilalim ng tulay. So guys, baka nagtatrabaho din dito sila. O baka natulong-tulong lang. Ito yung lake. Ito nga pala yung lugar kung saan ay dito nagtatrabaho ang mga magulang ni Ate Maylin. At dito rin sila pansamantala sa ngayon na tumutuloy. Isang napakalaking resort. Wala pa ring sariling tahanan ang kanyang mga magulang. Kaya maging sila ay dito lamang muna umaasa sa ngayon ng matutuluyan. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. Mabuti na lang, kaya pala hindi na sila naghanap kasi nung gabi na yun, instead na maghanap sila, pinasundunan ni tatay kasi siguro umulan. Kailan pa po kayo dito Ate Maylin? Kagabi lang? Oo, kagabi lang pala eh. Ba't di na naghanap ng apartment sila tatay? Dito tayo? Ano nangyari? Nag-aantay kami ng ano nyo eh. Ang message nyo. Nag-antay po kami ng ano nyo, ng message. Parang hindi ata nabanggit. Hindi nyo daw po nabanggit sa kanila. Siya po, sabi ko eh, maghanap ng apartment. Sino ba sila behavior? Ikaw, tsaka sa papa mo. Ah, hindi. Sinabi ko naman po sa kanila. Nung araw na yun mismo. Kaso, ano sabi nila? Eh, hindi nyo daw po sinabihan. Baka hindi na-gets ni tatay. Pag sabi ko na, o kasi nag-aantay ako nung gabi. Sabi ko, ba't kaya walang sumagot, walang nag-message sa akin? Baka it's either hindi sila nakahanap o baka naman ayaw nila umalis doon. Sabi ko, pero importante, pinalipat kayo dito ni tatay muna pang samantala. Pero may gamit pa kayo doon, wala na. Kakunti. Anong plano nyo dito muna? Samantala. Ano, natrabaho din kayo dito? Ano? Natrabaho na din kayo. Maganda. Ano, maglinis-linis? Mabuti naman po, Ate Maylin, kung gano'n. Napunta kami at sabi ko nga, baka hindi kayo umalis, kawawa naman din ang anak mo. Ngayon, napunta ako dito, Ate Maylin, kasi may tatanong ko sa'yo. Kilala mo si Vilma? Sino yun? Kapatid mo? Nagkakausap ba kayo ng kapatid mo? Nagkakausap naman kayo. Okay. Kasi siya sa akin, nag-chat. Nag-message sa akin yung kapatid mo. Pati yung mga kamag-anak mo doon. Doon pala sa inyo, napakahirap ng signal. Dapat daw mag-pipiso wifi lang. Pero yung signal na tatawagan yung number, wala daw. Pupunta pa ng bayan. Yun, nasabi sa akin ng kapatid mo na baka daw pwede ka naming tulungan na makauwi. Ano ba napag-usapan niya ni Mr. mo nung nagpunta ako? Huwag nga po magpapaano nga po kami bahay.
Ang plano nyo dito talaga magkaroon ng tahanan. Kaya hindi talaga kayo uwi. Okay. So yun, kasi kayo naman po yung magdi-decision, no? Siguro nag-aalala lang din po yung mga pamilya mo doon. Kaya po siguro kikiusap sa amin na baka pwede daw kayong matulungan. Siyempre kami naman sabi ko wala namang problema. Kamusta yung paglipat nyo dito? Okay naman po. Ba't biglang kayo napalipat? Ani, umulan ng malakas o ano? Sabi po kasi ng biyanan ko may bagyo nga daw po. May bagong parating. Kaya kayo pinalipat dito. Ano ba? Magdidire-diretso na ba yung trabaho nyo dito? Hindi ko lang po. Maganda din sana Ate Maylin kung mabigyan kayo dito ng trabaho. Ano? Sino bang pinaka nagmamanage nito? Kapit ng biyanan. Oh, sila talaga? Oh, yun pwede. Baka pwede kayo pakiusap. Nabigyan na lang kayo dito ng trabaho. Kaysa naman po yung mister mo ay nangangamuhan lang. At least dito araw-araw, siguro. Araw-araw may trabaho. Kumusta mga anak mo? Wala namang may sakit. Mauubo lang po. Ubo. Ubot sipon. Alright, so sige Ate Maylin, wala naman po kaming magawa kung yun po yung final decision nyo, no? Kung talagang final decision nyo na dito. Pero yun, makapanood naman to ng mga kamag-anak nyo. Ayan, nagpunta po kami dito para subukan na kumbinsin sila o alamin yung decision nila. Pero yun nga po, kayo na po nakarinig na hindi sila uuwi ng Masbate at dito sila mananatili, maninirahan talaga. Okay. Sige, pwede ko bang makausap saglit si Papa mo? Sige po. Sige, pakikisuyong, tawagin mo. Kayo pala ni Mrs. mo yung nagpalipat sa kanila, no? Pag pinakaungo po siya nung malakas ang ulan, kasi baka nga bumaha. Opo. Kawawa naman yung mga bata. Opo, tay. Bali, tay, dito po sa resort na to, kayo ang nag-handle? Yung asawa ko, yun yung nagtatrabaho dito, pero ako, tinutulungan ko lang siya. Ah, okay. Wala naman akong sweldo rito. Okay. Bali, marami ba sila dito na nagtatrabaho? Marami? Kami lang, yun lang. Dito naman- Itong anak nyo hindi pwedeng mabigyan ng trabaho dito kaya? Sasabihin pa po kasi yan, kasi mahina ngayon eh. Ah, Wala naman. lalo't papunta ng tag-ulan. Opo, wala po naman ngayong Masyadong trabaho. bisitang napunta. Okay. So tay, nagkontak kasi sa akin yung mga kamag-anak na itong asawa ng anak mo. Kasi Maylin, Opo, mga kapatid niya, mga kamag-anak niya sa Masbate. Sabi nga, nakikiusap sa akin na baka daw matutulungan namin na makauwi itong mga to doon. Sabi ko, wala naman pong problema sa amin kung yun po yung hiling nila na matulungan makauwi. Pero syempre sabi ko, magdidesisyon po nun sila Maylin. opo, talaga silang... Sila magdidesisyon. Pero tinanong ko po siya ngayon, ang mas gusto daw po niya, dito talaga sila. kasi nga daw po, mahirap din daw naman ang buhay doon sa kanila. Opo, Eh dito, kahit pa paano, kahit paano, makita lang dyan ng gubat, may trabaho. may trabaho dyan. Kasi ganun din naman ako nung araw. Opo. Medyo malakas-lakas pa, namumuso din ako. Opo, kung ka po tatay tatanungin dito sa mga anak ninyo, mas gusto niyo dito sila. Diba? Kung ikaw po ang tatanungin bilang ama. Siyempre po, bilang tatay ng aking anak, mas gusto ko yan, mga yan dito para lagi ko rin silang Napapayuhan. nasasabihan kung anong dapat nilang gawin, ganyan. Tapos isa pa nga ito, sinabi nung aking asawa na kung pwede pumasok dito, i-apply dito. Apply. Yan parang nag-umpisa lang sa kahapon baga. Kahapon. Paglilinis-linis. Katulong na niya. Opo. Sila lang dalawa. Silang dalawa. Ayun tay, edi gano'n na lang din po maisasagot ko. Ang dami kasi nila, yung mga magkakamag-anak doon, mga kapatid niya. Pati yata tiyahin o ano, nag-message na sa akin. Para sila sinasabi, magmamakaawa. Please sir, sabi nila, tatawin-nawin namin utang na loob kung mapapauwi niyo po sana yung kapatid namin dito. Sabi ko, wala po akong magagawa kung ayaw nila. Nasa sa kay Maylin po yan kasi
Siya naman yung pupunta roon, hindi kami. Kaya nga po. Oh, final decision na yun, Maylin. Dito na talaga. Okay, dito na daw talaga guys. So, tingnan natin kung ano na lang yung pwede nating siguro maitulong kala Maylin. Kasi gusto nila magkaroon ng sarili ditong tahanan. Gusto nilang dito manirahan talaga. Siguro kahit isang simpleng tahanan. Pero, kung magtatayo sila ng bahay, pwede pa, halimbawa, si misis mo, sana, di ba dito kayo natira? Halos dito na kayo natira? Opo, dito na. Eh di kapag nagkatrabaho sila, dito na rin sila titira. Budeg po ito kasi pansamantala din lang siguro. Ah, okay. Yung lupa naman akong natika na 50 square meter. Kung gusto nila, Pwede sila doon magpatirik ng tirik bahay. doon kahit kubo lang. Yun naman sinabi ko sa aking anak ko, mag-ipon ka kahit medyo kawa-kawayan para kahit kubo. Pwede naman yun, basta mahalaga may bubong. Mga butay. Pinabalitaan ako kaya sa'yo, Ate Maylin, yung nangyari sa'yo dun sa panganak mo sa panganay mong anak. Totoo yun? Saan ka nanganak? Saan mo nailuwal yung anak mo? Sa San Pablo po. Hindi, may nabalitaan ako sa, totoo ba? Nasa tricycle ka. Ay, doon sa pangalawa po. Pangalawa. Totoo sa tricycle ka nanganak? Okay. Kasi daw yata nagpunta daw ng ospital, puno. So inabot na ng panganak, lumabas na sa tricycle, tapos tsaka lang nadala sa ospital. Grabe din talaga, no? Dito po kasi pagka ganyan, mahirap ang sasakyan, lalo't gabi. Lalo't gabi. Kaya nga po ako kahit yun, matikado ng moto, panghatid ng eskwela. Okay. Sige po, Tay. Titingnan namin kung ano yung may tutulong namin kala Maylin, ano? Sa bahay na gusto nilang magkaroon ng tahanan. Kung i-bless tayo ni God na magkaroon sila, di magkakaroon sila ng tahanan na matutulungan namin. Ano, Tay? Okay. Sige po, Tay. Salamat. Salamat po marami. Okay. Ano po ba, Ate Maylin, ang gusto mong klase ng tahanan? Kahit maliit lang po. Okay. Kahit maliit na tahanan, ano? Mahalaga meron. Okay. Kahit light materials, ang gagamitin, okay lang. Okay lang po. Parang hirap ng ganito, Ate Maylin, ano, na sitwasyon. Yung alam mong wala kang permanenteng matitirahan mo, wala. Ilalagay ko kasi yung sarili ko sa kanila, parang hirap. Ang hirap isipin na wala kang sariling tahanan. Na kung saan ka lang sasabit para lang may matulugan ka. Alright, sige. Ganito, pag-uusapan na lang namin ng ng mga sponsor ko ano yung pwedeng may tulong, ano. At alam mo, one of this week, one of this day, makakabalik kami dito at makatulong kami sa gusto mo magkaroon ng tahanan. Ano? Sige. Anong gusto mo sabihin sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko naman okay naman ako dito. Kasi mas mahirap kasi po dun sa Masbate talaga. Pupunta nga ako ng Masbate tapos wala naman akong trabaho, iiwan ko rin mga anak ko. Kaya mas maganda pa rin yung sama-sama na lang kami. Yun po, sir. Kaya Ate Maylin nanggaling yung final decision niya. So, tanggapin na lang po natin. At alam ko naman, concern lang kayo sa kapatid niyo. Siguro namimiss niyo na. Kailan kayo huli nagkita-kita? Ano po, 2018 po yun. 18 pa? Opo. Hala, hindi ba nagpa-pandemic, ano? Hindi po. Saan kayo umuwi o sila pumunta dito? Ako po ang pumunta pong Pampanga po. Okay. Namimiss mo naman mga kapatid mo. Ano po, namimiss ko rin po. Namimiss mo naman. Ay, ganun talaga. Kailangan kasi darating talagang oras maghiwa-hiwalay yung magkakapatid, no? Okay. Kasi may magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya hanggang sa bihira na magkita-kita. Ay, ganun talagang buhay. Oo, nag-uusap naman pala kayo eh. Lagi-lagi naman po. May cellphone baga kayong ginagamit? Wala po, nakikilagin lang po dito sa biyanan. Para makatawag? Opo. Ganun lang pala ginagawa nito nila. Para lang makakontak din sa mga pamilya. Bayaan mo, malay mo na lang may blessing sa inyo dumating, ano? Okay. So, nandito na, alang mga gamit ang dinala nyo dito? Damit. Dati pala itong,
Parang ano no, hindi naman siya mukhang bodega eh. Wala kang trabaho ngayon? Wala. At least dito guys, safe sila dito. Kahit anong bagyo pa dumating dito, hindi nila dito magigiba. Oh, tibay niyan. Naka-tiles. Oh, lako ng loob, malinis naman. So, ano, yun, akala ko lang talaga umalis. Akala ko umalis kayo talaga. Kasi hinahanap ko kayo, nagbabaw. Aso yung nandun eh. Sabi ko, umalis na yata sila. Baka umuwi ng Masbate. Hindi mo lang natin inabutan. Eh, buti na lang. Sabi ko, sadyain namin si Papa mo. Baka may alam ni Papa mo. Ayun, nandito pala kayo. Oh, at least lagay yung loob namin ngayon na alam ko may nasisilungan kayo pansamantala. No? Sige po, Ate Maylin. Itong anak mo. Oh, mag-ingat kayo dyan sa, ano ba yun? Dagat? Ilog? Dagat. Dagat yan? Alright, sige guys. So at least safe naman. Wala namang problema. Dito sila sa side ng papa niya. So wala tayong isipin, wala tayong panatag yung isip natin. Okay? So tingnan natin guys itong pinagtatrabahoan nila Ate Maylin. Nagtatrabaho pala sa Ate Maylin na. Mag-start daw kahapon. Ay, ngayon yata. Ang ganda dito oh. Sobrang lawak oh. Oh. Ito siya nagtatrabaho, at least may trabaho siya. Diba, ang daming floating cottage. Yan guys, oh. 어디서부터 담을 수 있을까? 벌어진 틈새를 채울 순 있을까? I don't know what to do. We've already spent too much time. 우린 이미 너무 먼 길을 너에게로부터 가장 먼 내 마음이 또다시 철없이 널 향하지 않게 far away. 한참을 헤매고 찾아왔던 네가 Mga floating cottage. Yan, may mga cottage din sa gilid. Dito. Ganda dito oh. Madala nga sila commander dito guys. 이제 내게 남은 인사를 건네줄게. 너에게로부터 가장 먼 내 마음이 Dito, nagtry kami bumaba para makita ninyo. Yan, ito yung pagtatrabaho nila. Yun nga lang, nakakalungkot pala dito. Pinakausap kami na yung magiging trabaho dito nila Ate Maylin ay marahil saglit lang kasi nga yung alam nyo naman yung panahon magiging tag-ulan na. So baka may possibility din sila mawala ng trabaho. So kawawa naman kasi wala silang permanenteng trabaho. Baka po may mga viewers tayo dyan na may bibigay kayong trabaho para sa mag-isawa na to. Baka pwede nyo bigyan sila ng chance, di ba? Alright, so ayun, nakausap ko din yung nanay nung lalaki. Wala daw pala talaga ditong apartment. Hindi lang siguro alam ni Ate Maylin. Sabi niya wala talagang apartment dito na makukunan. Kaya wala pala talaga silang choice. Kung di dito muna pansamantala sa papa niya habang nagtatrabaho din naman. Darkest days and there's smoke in the sky, getting higher, higher.
feel the weight of a million miles in the fire, the fire. And I've been on my own, lost my way back home, and been blinded from the light. I thought I'd be alright. My time has come, laying all of it down. I surrender, I surrender.